As our pastor is teaching on this SALT initiative, we wanted to make sure you had a way to remember it, or whether it would stay in your ears, or whether it would stay in your heart and remind you that we are the salt of the earth. So while you're giving, I want you to catch this as we sing it, okay? Help you remember. Who's gonna serve you every day? And who'll be accountable along the way? Who's gonna love you and others too? And who's gonna teach them to be more like you, Lord? Who's gonna do it? That's the whole world saying we are. Why? Because we are the salt of the earth. One more time say we are. That's who's gonna do it. Oh, we are. Tell them why, y'all. We are the salt of the earth. Yeah. Oh, yeah. Let's run it down again. Here we go. Who's gonna serve you every day? And who'll be accountable along the way? Who's gonna love you and others too? And who's gonna teach them to be more like Come on, say we are. Everybody say we are. We are. Tell them why. Because we are the salt of the earth. One more time. We are. Who's gonna do it? Who's gonna do it? Because we are. We are the salt of the earth. Let's try one more time. Come on. Who's gonna serve you every day? And who'll be accountable along the way? Who's gonna love you? And others too. And who's gonna teach them? Come on. To be more like you, Lord. We are. Who's gonna do it? So we are. We are the salt of the earth. One more time, say we are. We are. Come on, say we are. We are the salt of the earth. Come on, blow me up. Repeat after me, say this. My life is your life, so use me. My life is your life, so use me. I come to you empty, Lord, fill me. Come to you empty, Lord, fill me. Let them see you when they see me. Let them see you when they see me. Why? Because we are. Yes, we are. Yes, we
vulnerable along the way? Who's gonna love you and others too? And who's gonna teach them to be more like you, Lord? That's who's gonna do it. We are. We are the salt of the earth. Hallelujah. Hallelujah, everyone. Good evening po sa inyong lahat. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. At another opportunity na naman po ang binigay ni Lord para makapag-share ng message sa inyo pong lahat. I'm so grateful po talaga at kasama natin palagi ang Diyos. Amen po ba? Amen. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay at thank you po so much. At dito sa ating midweek service, ready na po ba kayo? I hope that everybody is ready. Okay po. Before we start, mag-pray po muna tayo. Mag-thank you tayo kay Lord sa kanyang message for today. Is this a very special message po niya para sa ating lahat. Hallelujah, Lord. Thank you, Father God, sa gabing ito na muli mo po kaming pinagsama-sama na magnamnam, mag-aral, magbigay na kanya-kanyang opinion sa iyong message for tonight, O Lord God. Lord, ibinababa ko po ang aking sarili, humble ko po ito sa iyo, O Lord God, na ikaw po ang manguna, Father God. We inviting you, Holy Spirit, to be in the middle of us and guide us, Father God, and gamitin niyo lang po, Father God, ang aking bibig para magsalita, O Lord God. Put me behind you, O Lord God, na ikaw po, O Lord God, ang manguna. Kung meron ka pong gusto ipapalitan dito sa message mo po, O Lord God, it's your will, Father God. And thank you so much, Father God, once again, that you give us the time na nandito kami, O Lord God, na para magnamnam, mag-aral, at mag-meditate sa iyong salita, Father God. Be with us tonight, O Lord God. Lahat po ng mga dumalo, O Lord God, itinataas ko po ito sa iyo, O Lord God. Give them a spiritual hearing na marinig nila ang boses mo din, O Lord God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Amen po. Amen. Bago po ako mag-start ng ating message o passage this evening, gusto ko lang po i-share sa inyo kung paano at itong ating message is talagang very important po. As I know na binigay po ni Lord 3 times. At for the 3 days na ang pagkausap niya, ang pagbigay ng vision, at ang narinig ko po, napakalakas ng boses ng magsalita po siya. Amen po? Amen po. Well, ang one by one po, ang una po, nung nag-pray ako, I just saw a vision na si Lord po is white. Talaga pong white siya. Very white, ang maliwanag. Yun po. At ang kita ko po, ang sabi niya at narinig ko, I'm coming soon. Yun po ang nagsalita. Ang narinig ko. Speaking in tongues, crying, lahat na lumabas. At shaking. Talagang napakabuti po ni Lord na yung pagsasalita niya ng I'm coming soon is tumatak po sa aking isipan. Sabi ko, ano kaya po ibig sabihin ng vision na yon? At tapos po, the next day, Saturday, ang sabi naman po is, nagising po ako, I heard talaga na, yung pagkakarinig ko, nagulat po ako noon be strong and courageous. I'm with you. Sabi ko, wow. Lord, ano naman po ibig sabihin niyo dito na be strong and courageous? So, nag-pray po ako. I asked God kung meron po siya message sa akin. What do you mean? Ganun po, no? And then, wala sagot. And then Sunday,
Ano po, Sunday morning po nagising ako. Oh, hallelujah. Nagising po ako doon sa ano, na as I know is na ako'y nananaginip, pero, parang napakatotoo po na panaginip o na may mga dumating na mga tao, lahat po sila nakaputi. Puti po ang suot nila at, kumatok, pinabuksan ko po, pinapasok ko po at sabi ko, "Do'n kayo sa malaking room." Tapos po nung makapasok na po sila, nagtanong sila kung merong music, parang bando ba na tutugtog. Sabi ko, kailangan niyo po ng music. Oo, kailangan namin mag-worship, yung worship song po. At kailangan din namin ang magpe-preach, yung magsasalita o magbabahagi ng salita ng Diyos. So sabi ko po, wala po akong maano, wala naman pong tao, ako andoon. "Okey po, ako na lang," sabi ko. Tapos pagkasagot ko po ng ako na lang, lumabas po ako. Narinig ko sabi ng boses na sabi ni Lord, "Preach mo yung salt. Share the salt," sabi niya. So, sabi ko, salt Lord? Ano po ibig niyo sabihin sa salt? And then, sumunod po very clear call, Pastora LB, no? Ask for praying. So, ang ginawa ko po, tayo po agad ako. Pray ako. Kasi madaling araw po kay Pastora LB, it's middle of midnight po sa kanila. So, sabi ko, "Okay Lord," te-text ko po siya. Pero habang tine-text ko si Pastora LB, yung pong ano is yung Holy Spirit nagsasalita, "Sulat mo din 'to, ganyan, ganito." Panay po sulat ko, nanginginig ako, sinusulat ko kung ano man po yung mga pumapasok, ipinapasok nila sa tenga ko ng Holy Spirit. But, nung tapos ko po mag-text kay Pastora LB, nag-text back po siya. Pagkatapos ko po sinabi kasi ni Lord na lumuhod ka at mag-pray. After ng prayer, nag-text na po si Pastora LB at sinabi niya pa okey daw po siya. So, ang sabi niya po is, "I'm okay now." So, ang ginawa ko po, we pray, ask God for guidance and directions, and before po kami mag-pray, ang sabi po ni Lord sa akin, "Do this first." At while we're praying, habang nagpe-pray po kami ni Pastora LB, sinabi po din sa akin ni Pastora LB na ang sabi sa kanya ng Holy Spirit is, unahin ko daw po ito. Wow, amen. Ano po yung parang confirmation na po, di po ba? Amen, hallelujah. So, ang naano ko pong title natin is salt, about salt. Ano po? So, brothers and sisters, ano po? Andito po akong muli sa inyo at sinasabi ko po, to God be the glory, na talaga pong kailangan ma-share ko po ito sa inyo. Ang vision, be strong and courageous at ang salt. So, ang title po natin ulit is salt. Amen. Amen and amen. And then, let's read po sa Matthew 5, verse 13. "You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and dropped by men." Amen and amen. At ang sabi po sa Tagalog, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano? Kung mapapanauli ang alat nito, wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao." Amen po, amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let's pray po at pasalamat tayo kay Lord sa kanyang salita. Lord, thank you po so much sa pagkakabasa po namin ng iyong salita, O Lord God. Lord, be with us, O Lord God. Ikaw po ang mag-lead, O Lord God. Talagang gamitin niyo lang po ang aking bibig sa pag-share nitong iyong
salita na ibinigay po, O Lord God. Ang word mo po, O Lord God. Thank you, Father God, that give us really a good ears, heart na willingness to listen, O Lord God, na hindi kami maging busy at maibigay namin ang oras namin sa pakikinig o pananood nitong iyong message, O Lord God. Thank you po, Father God. Lead us, O Lord God, and Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah, Lord. I'm inviting you, Father God. Holy Spirit, Jesus, be in the middle of us. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Feel ko po ang Holy Spirit is nandito po. So, according po sa passage na ating binasa, ito, ang sabi po ni Jesus sa kanyang mga disciple, including us po, kasama po tayo doon, tayong lahat po. You are the salt of the earth. We can say, we are, lahat po tayo. Ikaw, ako, tayong lahat. Nang sumasampalataya sa Kanya ay asin daw po ng sanlibutan. Agree po? Amen. Amen. So, ang sabi po na dito is about salt. Ang title nga pala po natin, baka nakalimutan ko yata pong sabihin is about salt. Asin. So, ano po ba talaga ang ibig sabihin ng asin, ng salt? Yung po real na asin. Marami po itong kagamitan. Ang ibig po sabihin ng asin. Ang salt po ay hindi lang po for seasoning. It's also used for preserve. Daily use po, lalo na sa mga good cook, mga nagluluto po. Dagdag ng lasa. Amen po. Kailangan din po ng ating katawan, ng ating body, a little bit ng salt. Ano po? Amen po. And the real, ano po ba ang talagang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niya, you are the salt of the earth. Ano po? As a body of Christ, follower of Christ, of Jesus, or as a Christian po, ay maging dapat po tayong a good example sa sanlibutan. Amen po. Not only sa sanlibutan, sa ating community rin po. As a true believer, we are a good flavor of goodness of God, love of God, purity of God, precious moment of God, and everlasting covenant natin kay Lord. Amen po, amen and amen. And isa pa po, as a true believer po, we preserve to have an eternal relationship with God. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. At isa pa po, and Jesus explained to his disciples that their presence is meant to preserving goodness of the earth, including us. Tayo po lahat. Tayo po. And exchange its flavor. Tayo ang magpapalit. Tayo ang mag-move. With faith, overflowing po ang faith na kailangan to succor eternal life. God using us to be a salt in this world. Salt is the word of God. We need it in our daily spiritual life of living. We need to meditate sa kanyang salita. Needed to read and be thankful every day. Kailangan babasahin po natin araw-araw ang Bible. Ano po? Every day, and we have to be thankful whatever the circumstances
na nangyayari. Amen po. Why? Because God chosen us. We are a chosen people. We are anointed. Ne? We are anointed and chosen and give us a gift. Binigyan po tayo ni Lord ng gift. May kanya-kanya po tayong calling to be a salt, para maging salt dito sa mundong ito. Amen po ba? Yan po ang aking explanation for the salt na ibinigay na inuna ko po ang salt kasi po yun po ang sabi sa akin na i-share ko po daw ang salt. Ibig sabihin ang salt dito sa ating mundo. Amen po. Now po, brothers and sisters, take heart for this word na ibinigay ni Lord, na i-share mo or tell them about the salt. Yan po sinabi ni Lord. So, isinare ko na po sa inyo ang about the salt. So, sa ating po mga buhay, ano po ba ang purpose ng to be a salt in our community? Sa ating kapaligiran, na maging good seasoning sa buhay ng iba, na maging good recipe, and good example po tayo, maging magandang influence po sa kanilang lahat. Liwanag to fulfill ang ating mga katawagan. Amen po. As katawagan natin, as ambassador of the Most High, Jesus, hallelujah, our God, our Savior. Amen and amen. Especially po ito sa ating mga families. Don't give up po sa pagkikayat sa kanila, sa pag-share po ng word, at sa pagsasabi po sa kanila na mahal sila ng Diyos. Inihintay lang po nila ng Diyos sila. Amen po. Amen and amen. Ang sabi po sa Mark 9 verse 49, everyone will be salted with fire. It means, as a believer, we are to live a purified life, and those He calls will be preserved for His kingdom. Hallelujah! Sarap pakinggan. Amen. Amen. Excited po ako talaga dito sa salt na ito. Meron pa po tayong dalawa. Ano po? At ang pangalawa po, hallelujah, hallelujah. Don't forget po talaga, una, we are the transformative power of salt sa ating daily life, that they can see Jesus, love, grace through us. Never give up. Huwag po tayong give up na maging salt sa ating paligid, community, sa ating family, sa ating mga mahal sa buhay. Just keep sharing. Keep inviting. Yan po ang maayaan po. And ang pangalawa po natin, be strong and courageous. Yan po ay binigay din po ni Lord. Yung the second day na after po ng vision na makita ko, I am coming. The next day, binigay niya po, be strong and courageous. I am with you. Yan po ang sabi niya. Yan po. Yan po is nakasulat sa Isaiah 1 verse 9. Have I not commanded you? Sabi po, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Amen and amen. Alam niyo po, meron po akong isa pa pong i-share sa inyo about dito sa trip ko namin, yung pagmi-mission namin sa Alaska. Ito po. Itong pagmi-mission namin sa Alaska is talagang napakaano po. Yung marami po akong tanong. Ang mga tanong ko po, Lord, malamig sa Alaska, baka hindi ko po makaya. Lord,
paano po ang magiging buhay namin sa Alaska? Marami pong pangyayari na ang body ko po is ayoko pang pumunta. But ang puso ng asawa ko is very ano na siya, yung desidido na siyang pumunta sa Alaska to serve. Sabi niya po, God's calling us to serve there. So, as a wife, nandito lang po ako sa likod niya. Pero between that, marami pong pangyayari, maraming trial or struggle, pero God is good. Really good po ang God na talagang binibigay niya at God's always ini-encourage na po tayo. Encourage us to be strong. Pinalalakas niya po ang faith ko more and more. Pinalalakas niya po maging matatag at mag-trust lang daw po ng fully, buong pusong pagtatrust. He's holding our hand. Hawak niya po ang ating mga kamay kanya, no? Hawak niya po at sabi niya, stand firm, my dear. No? Sa ating mga faith, kailangan maging matatag po tayo. Trusting God's strength enable us to help overcome ang ating mga fear. Kasi marami po akong fear talaga noon sa pagpunta po namin dito. Ang sabi nga po is facing our trial, our struggle, we can rely to God's promises. Amen. Alam niyo po, mayroong isang verses sa Bible na abang sinusulat ko po ito ang sabi sa Psalm 56 verse 3. When I'm afraid, sa akin po yan, when I'm afraid, yan po ang word ko, I put my trust in you. Amen and amen. We have to be strong and courageous in our faith. Why? Bakit po? Kasi ang sabi po sa Timothy 1 verse 7, 2 Timothy 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but power, love, and self-discipline. Amen and amen. So, yun po ang binibigay ni Lord sa atin. Power, love, and self-discipline. Hindi niya po tayo binigyan ng spirit na kaluwagan. Kailangan po nating wag po tayo matakot sa mga panghahadlang sa atin. Ang kaaway lang po yan. Rebuke, and rebuke it. Amen po. So, dito po, malapit na po tayo sa conclusion. Talagang ang Spirit of God, pag nasa atin, magiging malakas po tayo. At pag nag-ask po tayo ng prayer sa ating kapwa, believer, po palagi ako nag-ask ng prayer if something wrong na hindi ko maintindihan, I ask Pastor LP, pray for me. Okay. So, prayer is the best. Love ni Lord ang mga nagpe-pray, lalo na yung mga tao na nakakilala sa Kanya na lumalapit sa Kanya. Love na love tayo ni Lord. No doubt po yun. So, sa ating pong conclusion, let's read ang John 6:47. Tagalog po is, sinasabi ko sa inyo, ayan na po, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hallelujah. Amen. I tell you the truth. He who believes has everlasting life. Amen po. Amen. So, ang kailangan po nating gawin ay, ito ang conclusion ko, na most important sa buhay po, doon po sa mga hindi pa po tumatanggap o nakakakilala o nagre-receive kay Jesus as their Savior, repent. Itidiin ko po ang repent. Repent at maniwala. Yan po ang ating conclusion.
Ang sabi po sa Mark 1:15, opo, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." Amen and amen. Ano po ba ibig sabihin ng repent o repentance? Pagsisisi sa ating mga kasalanan. Pagsisisi po yun. Pagtalikod sa mga bagay na nagpapalayo sa ating sa Diyos. Amen. Kailangan po natin na mag-decide na to turn away sa mga ginagawa natin na mali. We need to make a conscious decision, serious decision po, to turn back toward God. Learn to understand God's Word. Kailangan po natin maintindihan ang God's Word, ang mga sinasabi ng Diyos sa atin. Palagi niya po tayong tinatapik. Palagi niya po tayong sinasabihan, "Hey, listen. Parang, listen, Linda. Ganun po. Nung araw po is talagang isa rin po ako sa matigas ang ulo, pero purihin ng Diyos. Talaga pong natuto ako sumunod. Hallelujah. Natuto rin po ako na merong pagbabago na ginawa si Lord. Marami po ako natutunan. Napakarami po ako natutunan. At ang ano po sa mga natutunan ko, ako'y naniwala. Naniwala po that only Jesus, nothing but Jesus is our way through salvation. Siya lang po ang daan papunta sa salvation natin. Si Jesus lang po ang daan papunta sa salvation. So, we have to accept. Hallelujah. We need to accept and believe that Jesus, our Lord and Savior. Willingness po ba tayong sumunod kay Lord? If you are willing, you want to accept Jesus as your Savior, kailangan po natin ng repentance. Kailangan po tayo maniwala na si Jesus lang po ang the only way, the truth, and the life. No one, nobody. Wala po yung mga statues, wala po yung mga anything else there. Ang sabi nga po ni Jesus, I am coming soon. So, mga kapatid, doon po sa mga nananampalataya na po, go lang po tayo. Never give up po tayo sa ating mga pamilya. Doon po sa hindi pa mga tumatanggap ni Jesus as their Lord and Savior, time is short po. Tanggapin po natin. Mag-repentance po tayo. Mag-believe po tayo na si Jesus lang ang the only way. At tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kay Jesus lang po. This is all that I can share. Let us pray po. Salamat po tayo kay Lord sa message niya. Sana po meron kayo natutunan at sana po magkaroon po ng may maidagdag po kayo dito sa mga napag-aralan natin na talagang only one way, Jesus. Amen. Okay, thank you po Lord Jesus. Thank you Father God sa araw na ito, sa gabing ito, Lord God. Thank you Lord, tinataas ko po sa inyong lahat, Lord God. Ang mga hindi pa po tumatanggap o nakakakilala sa iyo, Lord. Touch their heart, Father God. Hawakan niyo po ang puso nila, O Lord God. Yung pong bato na puso nila, O Lord God. Gawin mo pong malambot. Kagaya ng soul, O Lord God. Tunawin niyo po, Lord. Para po makilala nila kayo at maniwala sila na ikaw lang po ang aming kailangan sa aming buhay. Ikaw lang po ang Diyos sa buhay. Walang ibang Diyos dito sa mundong ito, Lord God, kundi Ikaw. Ikaw lang po ang tumutulong at nagbibigay sa amin ng lahat, O Lord God. Ikaw po ang aming Diyos na buhay na nag-heal sa amin.
na nagbibigay, nagsusustento sa amin, O Lord God. Nagpo-provide ng mga aming mga pangangailangan, O Lord. Lord, marami po salamat sa mga nakinig, nanood, o nag-share, O Lord God. Ito pong message na ito, O Lord God. I pray, Father God, bless them all, O Lord God. Overflowing blessing para po sa kanilang lahat. Answering prayer din po, O Lord God, para sa kanilang mga prayer request sa iyo, O Lord God, at ang pagkagalingan, O Lord God, healing, Father God, sa mga nag-aas ng healing, O Lord God, healing po sa kanilang lahat, O Lord God. And Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw po ang manguna sa kanila, O Lord God. Right now, Lord God, hawakan niyo po mga puso, isipan nila, O Lord God. Na Lord, tanggapin ka nila as their Lord and Savior. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. So, good evening po ulit. Love you all. Good night. Bye now.